deliberate attempt not only to destroy the environment, but to deprive the men aboard the ship of possible source of food and water. The effects on the health of the men is our primordial concern. With just desalination process, possible na nandoon pa rin siya. But if there will be an oxidation process, then pwedeng mawala na po yung cyanide. Sa mga litrato ng mga bahura sa Ayungin Shoal, kita ang umano'y epekto ng cyanide fishing. Nakasisira rin umano sa bahura tuwing nag-iiwan ng fishing net ng mga Chinese para pahirapan ang pagpasok ng resupply vessel papuntang BRP Sierra Madre. Hindi na raw hinuli ang mga Chinese dahil wala namang lagayan ng mga detainees sa BRP Sierra Madre. Mahirap rin silang dalhin sa Palawan para masampahan ang reklamong illegal fishing, kaya itinataboy na lang papalayo. Pero ang tanong, pwede na bang iugnay sa Chinese government ang pinaggagawa ng mga mangingisdang Chino sa Ayungin? These are CMMV vessels deploying sampans using cyanide around Ayungin Shoal. So we cannot 100% attribute it because it will take better assessments, and we can only see the facts. That is, one, as I've said, the Chinese maritime militia vessels are under the PLA Navy. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Pagsira din ng kalikasan ang naging batayan ng Pilipinas sa paghain ng kaso laban sa China na nauwi sa 2016 arbitral ruling. Lahat ng mga video, litrato, laboratory examinations mula sa mga insidente noong Oktubre at ngayong Marso ay naisumiti na rin sa Department of Foreign Affairs para sa posibleng paghahain ng diplomatic protest o anumang legal action laban sa China sa hinaharap. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. May namataan na namang barko ng China sa sabay na paglalayag ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Nakatutok si EJ Gomez. Magkasamang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea nitong weekend para sa ika-16 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Pinangunahan ito ng warship ng Pilipinas na BRP Rahas Sulaiman o PS-20, kasama ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchora Aquino at Navy ship ng Australia na HMAS Toowoomba o FFH-156, sakay ang kanilang maritime aircraft na MH-60R. Nagtungo rin dito ang barko ng US na papunta ng Palawan para magdala ng mga gamit para sa Humanitarian Disaster Response Exercise. Among the activities that they contributed in this 16th MMCA is equipment offloading. They also did maritime domain awareness and among other things. Sa gitna ng paglalayag, mag-aalas 2 ng hapon itong Sabado sa bahaging 37 nautical miles kanlurang bahagi ng Cabra Island, isang barko ng China ang na-detect ng Philippine Navy. We are conducting a routine navigation according to international law and keep a safe distance from us over. Wala naman daw na idulot na aberya sa maritime exercise ang namataang barko ng China. We as well document, and part of the documentation is for us to ensure that they do not interfere with our ongoing exercises. There's no disruption or any interferences. Alas 9:30 ng gabi, nagsagawa naman ng night steaming in company ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia, kung saan nagkaroon ng communications at screening exercises. Linggo ng umaga nang makalapit sa 500 yards ang Navy ship ng Australia sa warship ng Philippine Navy. Kasunod ng Australia ang vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino. Nagkaroon ng division tactics kung saan ang bawat barko ay nagsagawa ng basic combat at maneuvering actions at formations sa karagatan. Nagpalipad ng kanilang maritime aircraft ang Australia. Meron ding C-208 ng Philippine Air Force na nag-surveillance. 2 FA-50 fighter jets at 2 A-29B Super Tucano naman ang sabay na lumipad sa himpapawid sa flyby exercise. Ngayong magkalapit ang Navy ship ng Pilipinas at Australia, isinasagawa ang replenishment at sea approach na layong
paigtingin ang endurance ng Navy sa logistics transfer. Ginagamit ang RAS kapag mag-exchange o deliver ng mga supply tulad ng langis ang mga barko para masustain ang operasyon nito. Mula rito sa West Philippine Sea, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Itinalaga ang presidente ng PDP laban, si Davao City Mayor Baste Duterte. Ang tingin ng isang kongresista, Plan B ang alkalde. Sakaling makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Nakatutok si Mark Salazar. Nanumpa na bilang presidente ng PDP laban si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa national spokesman ng PDP na si Attorney Ferdinand Topacio, matagal nang nagsisilbing PDP laban president si Duterte. Actually po, si Mayor Baste has been the new president for a while. Last year pa po, nung nag-file ng leave si Senator Robin Hood Padilla.